Ang Great Flood ni Noah ay isa sa pinakakilalang kuwento sa buong mundo. Halos lahat ng kultura ay mayroong bersyon ng isang malaking pagbaha na halos naglipol sa sangkatauhan. Ngunit ang tanong, ito ba ay isang global flood na literal na nangyari? O isang lokal na baha na kalaunan ay naging alamat? At may ebidensya ba mula sa mga fossils at geological layers na susuporta dito? Sa aklat ng Genesis, ikinuwento kung paano ang Diyos ay nadismaya sa kasamaan ng tao at nagdesisyon na linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Pinili niya si Noah, isang taong matuwid, upang magtayo ng arka. Ang utos ng Diyos ay malinaw. Gumawa ng malaking barko na kayang magdala ng kanyang pamilya at mga hayop sa bawat uri. Habang patuloy ang kasayahan at kasamaan ng mga tao sa mundo, si Noah at ang kanyang pamilya ay abala sa paghahanda. Dumating ang araw, bumuhos ang ulan ng 40 araw at 40 gabi. Ang tubig ay umakyat at nilamon ang buong lupain. Ang arka ni Noah ay lumutang sa ibabaw ng matataas na alon habang lahat ng nasa labas ay nalunod. Maging ang pinakamataas na bundok ay natakpan ng tubig. Ito ang rurok ng global flood ayon sa Biblia. Matapos ang mahigit 1 taon, humupa ang tubig. Ang arka ay lumapag sa bundok ng Ararat. Dito nagsimula muli ang sangkatauhan ayon sa Biblia. Ngunit kung ito'y tunay na global flood, dapat ba ay may makikita tayong ebidensya sa buong mundo? Hindi lang sa Biblia makikita ang kwento ng malaking baha. Sa Mesopotamia, nariyan ang kwento ni Gilgamesh. Sa India, may kwento ng Diyos na si Manu na iniligtas ng isang isda. Sa China, may kwento ni Yu the Great. Halos lahat ng sinaunang sibilisasyon ay may bersyon ng isang dakilang baha. Ito ay nagtutulak ng tanong, baka nga ba mayroong isang totoong kaganapan na nagbigay inspirasyon sa lahat ng kuwentong ito? Kapag tiningnan natin ang mundo sa ilalim ng lupa, makikita natin ang strata, mga layer ng bato na nagsasalaysay ng kasaysayan ng ating planeta. Ang mga geologists ay nagsasabing milyon-milyong taon ang inilalarawan ng mga ito. Ngunit may ilan na naniniwala na ang mga layer ay maaaring resulta ng isang mabilis at matinding pagbaha. Halimbawa, sa Grand Canyon sa Amerika, makikita ang napakalalim na hiwa ng lupa na nagpapakita ng milya-milyang rock layers. Ang ilan ay naniniwala na ito'y nabuo sa pamamagitan ng dahan-dahang erosyon, habang ang iba ay naniniwala na ito'y resulta ng biglaang pagbaha. Isa pa sa ebidensya ay ang mga fossils. Ang buong mundo ay puno ng fossilized remains ng mga hayop, isda at halaman. Ang mga isdang natagpuan sa mataas na bundok ay nagbibigay inspirasyon sa paniniwala na mayroong isang global flood. Paano napunta ang mga ito sa itaas ng kabundukan? Sa ilang lugar, mayroong tinatawag na mass fossil graveyards kung saan milyon-milyong hayop ay parang sabay-sabay na inilibing ng isang biglaan at matinding pangyayari. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon. Ayon sa mainstream science, ang mga fossil record at strata ay hindi patunay ng isang global flood, kundi ebidensya ng milyon-milyong taong geological processes. Sa kabilang banda, ang mga creationists at flood geologists ay naninindigan na ang lahat ng ebidensya ay mas madaling ipaliwanag sa pamamagitan ng isang mabilis at malawakang baha. Sa ngayon, nakita natin kung paano ang kwento ni Noah ay hindi lang nakatala sa Biblia, kundi naka-echo rin sa iba't ibang kultura, at kung paano ang fossils at geological layers ay maaaring makita bilang posibleng ebidensya ng isang global flood. Ngunit sapat ba ito upang patunayan ang kwento? Sa susunod na bahagi, mas sisilipin natin ang mga kontrobersyal na ebidensya, mga historical accounts, at ang tanong na, kung totoong nagkaroon ng global flood, bakit wala tayong mas malinaw na bakas nito? Isa sa mga madalas ituro ng mga flood geologists ay ang pagkakatuklas ng mga isda korales at marine fossils sa mga bundok mula Himalayas hanggang Andes.
Ayon sa kanila, paano raw makakarating ang mga fossil na ito sa pinakamataas na bundok kung hindi dahil sa isang pandaigdigang pagbaha? Ngunit ayon sa mainstream geology, ang mga bundok ay dati ring nasa ilalim ng dagat at umangat dahil sa tectonic movements. Mayroon ding tinatawag na polystrate fossils, mga fossilized trees na tumatagos sa maraming geological layers. Ayon sa mga flood geologists, imposible raw na mabuo ang ganitong klaseng fossil kung dahan-dahan lang ang pagbuo ng strata. Mas posible raw na nabuo ito sa loob ng mabilis na sedimentation dulot ng isang matinding pagbaha. Ngunit sinasabi naman ng mga geologist na posible itong ipaliwanag sa pamamagitan ng natural na proseso gaya ng mabilisang pagbagsak ng sediment sa ilog o swamp environment at hindi kinakailangang global flood. Isa pang matinding hamon sa ideya ng global flood ay ang ice core samples mula sa Antarctica at Greenland. Ang mga ice core ay may libo-libong taon ng annual layers ng yelo. Parang tree rings na malinaw na nagpapakita ng mas matagal na kasaysayan kaysa sa ilang libong taon na timeline ng flood. Gayun din, ang radiometric dating ng mga bato at fossils ay nagpapakita ng edad na milyon-milyong taon malayo sa ideya ng isang biglaan at sabayang pagkakabaon dahil sa baha. May mga mananaliksik na nagsasabing baka hindi naman talaga global ang baha ni Noah kundi regional flood. Isa sa kilalang teorya ay ang Black Sea Flood Theory. Ayon sa teoryang ito, noong natapos ang Ice Age, tumaas ang dagat at biglang bumuho sa Black Sea Basin, nagdulot ng malaking baha na nakaapekto sa mga sinaunang sibilisasyon doon. Ang ganitong regional event, ayon sa iba, ay maaaring naging inspirasyon ng kwento ng Noah's Flood na kalaunan ay naging pandaigdigang alamat. Hindi lang sa Biblia at Mesopotamia makikita ang flood stories. Mayroon din sa Hawaii, Native American tribes at maging sa Africa. Ang dami ng flood myths ay nagmumungkahi na talagang nagkaroon ng isang tunay na malaking kaganapan, ngunit hindi malinaw kung ito ba'y global o lokal na baha lamang. Marami ring nagsagawa ng ekspedisyon upang hanapin ang arka ni Noah. Pinaniniwalaan ng ilan na ito'y nasa bundok ng Ararat sa Turkey. May mga satellite images na nagpapakita ng kakaibang hugis barko na nakabaon sa yelo at bato. Ngunit wala pang konkretong ebidensya na makakapagsabi na ito nga ang arka ni Noah. Ang lahat ay nananatiling kontrobersyal. Sa huli, ang Great Flood ni Noah ay nananatiling punto ng debate sa pagitan ng pananampalataya at agham. Para sa mga naniniwala, sapat na ang testimonya ng Biblia at ng iba't ibang flood myths upang maniwala sa isang pandaigdigang pagbaha. Para sa siyensya, kailangan ng malinaw at konkretong physical evidence bago tanggapin ang isang global flood bilang historical fact. Kung global man o lokal, ang mahalaga ay ang aral ng kwento na ang kasamaan ay may kaparusahan at ang kaligtasan ay nakabatay sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang debate ay maaaring hindi matapos, ngunit ang Great Flood ni Noah ay patuloy na magbibigay inspirasyon, misteryo at diskusyon sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang Charlie Stories at i-share para mas maraming makaalam ng mga misteryo at kwentong di pangkaraniwan. Suportahan mo na rin ang ating growing community ng mga mahilig sa kwento at history. Maraming salamat sa panonood dito lang sa Charlie Stories, kung saan ang bawat kwento ay may lihim na naghihintay tuklasin.